gabi po sa ating lahat. Amen. At salamat po sa Diyos sa ating mga talata, memory verses na patuloy po nating binubulay-bulay sa araw-araw. Hindi lang ho kapag oras before prayer meeting, saka lang tayo mag-memory verse or magsasaulo. Okay, salamat po sa Panginoon and dadako na po tayo sa ating exhortation. So this is actually a two-part message. So, first part lang po muna tayo. At samahan niyo po ako doon sa aking memory verse, Hebrews chapter 12, verse 14. Sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 12, talata 14. Ito po ang ating talata na pag-aaralan po sa gabi ito at sa susunod po ng Miyerkules, kalooban po ng Panginoon. Tingnan po natin sa ating mga Biblia. At tayo po'y mananalangin pagkatapos. Okay, so Hebrews chapter 12, verse 14. Strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon pong ito na minsan pa ay aming pong pagbulay-bulayan ang inyong pong salita at makapabuhay kami ayon po sa itinuturo pong salita, Panginoon, at higit sa lahat sa iyo pong kalooban. At muli, ang inyong pong lingkod ay humihingi po ako ng tawad, Ama, sa akin pong mga kasalanan. At gamitin po ninyo lamang ako na tagapagsalita, tagapaghatid ng mensahe para po sa bawat isa na kung saan ay ang iyo pong layunin sa paghahayag po ninyo ay patuloy po itong humubog sa amin sa kung paano po kami mabubuhay bilang inyo po mga iniligtas. Kaya purihin ka, Ama, sa lahat ng ito, patnubayan niyo po kami sa mensaheng inyo pong ihahayag sa amin sa tulong po ng Banal na Espiritu. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so as our introduction po, dito po sa ating exhortation. So meron po akong isang story tungkol po sa isang batang babae na kung saan ay tinanggap niya ang Panginoong Jesus bilang kanyang tagapagligtas. At siya ho ay nakatakda na pong mag-fill up ng kanyang membership sa church. So because she was baptized na, And siya ho ay tinanong ng isang deacon at ang tanong po ay, ikaw ba ay makasalanan bago mo tinanggap si Jesus sa iyong buhay? At siya'y sumagot ng, opo. Ngayon, so tinanong muli siya ng deacon, ikaw ba'y makasalanan pa rin? Yan. So sabi niya, sinasabi ko po, nais ko pong sabihin sa inyo ang katotohanan. Alam po ninyo, mas nakikita ko kung gaano ako pa makasalanan ngayon kaysa dati. Sabi niya, I feel that I am a greater sinner than ever. At muli siyang tinanong nung deacon, sabi niya, then what real change have you experienced? So ano ba yung tunay na pagbabago na iyong naranasan? Ngayon sinasabi mo na ikaw ay mas nakikita mong makasalanan ka. Ngayong nakilala mo na si Kristo. Sabi niya, hindi ko po alam kung paano po ito ipapaliwanag. I don't know how to explain this. Maliban lang na ako ay isang makasalanan. Except, sabi niya, I used to be a sinner, running after sin. So ako ay isang makasalanan na sumusunod lang sa kasalanan. Ngayon na ako'y ligtas na, ako'y isa pa rin makasalanan, ngunit umiiwas na sa kasalanan. So before, sabi niya, I used to be a sinner, running after sin, but now that I am saved, I am a sinner running from sin. So, mula sa pagiging sunod-sunuran sa kasalanan, siya isa ng, kumbaga siya ho ay umiiwas. So, umiis ka po sa kasalanan. Kaya siya ho ay naging miyembro ng church at pinatunayan niya sa kanyang buhay na siya ay tunay na binago ng Diyos. Mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi lang ho nagtatapos sa pagtanggap natin kay Kristo. Hindi ho ito nagtatapos lang sa isang panalangin ng pagtanggap. Meron po tayong dapat gampanan. Meron po tayong dapat gawin sa buhay bilang iniligtas ng Panginoon.
Which means, kung tayo ay buhay pa, matapos po nating tanggapin si Kristo, may intention po ang Panginoon sa buhay natin. And that is to live accordingly sa kung ano po ang nais ng Panginoon sa atin. At tayo ho ngayon ay nasa ilalim na ng tinatawag nating lordship ng ating Panginoong Jesus. So dati, ang Panginoon natin ay ang ating sarili, ang Panginoon natin ay ang ating laman, ang sanlibutan. Ngunit ngayon, na tinanggap natin ang Panginoon, so tayo ho ay alipin ng Panginoong Jesus. Na kung saan ang nais lang natin gawin ay ang nais ng Diyos na maging buhay natin. O nais na maging buhay po natin. Ano po? That's why our theme is pursuing a sanctified life. O ang pagpupunyagi o pagpapatuloy, pagsusumikap sa isang buhay na ibinukod o ihiniwalay. So when we say a sanctified life is simply a separated life. Ano po? So hindi ho tayo pwedeng kakulay pa rin ho tayo ng mundo. Kung tayo ho ay tumanggap na kay Kristo, kung tayo po ay may buhay na walang hanggan hindi po pwede na wala pa rin tayong pagkakaiba o pagkakaiba, no ho? O pagkakahalintulad sa mundo. Sapagkat ang nais ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na namumukod tangi para sa Kanya. So, like what the story tells us, salvation doesn't end with the acceptance of the Lord Jesus. And the promise of eternal life is already in us, but the life that we have right now is far different from what we had before we come to know Christ. Bago natin nakilala si Kristo, iba ang buhay natin. Kung kaya, ngayong tayo ay nakikristo na, iba na dapat ang ating buhay at pagkakakilanlan. At habang tayo nagpapatuloy sa buhay na ito, kinakailangan makita sa atin na tayo ay nagpapatuloy sa buhay na nais ng Diyos sa atin. At ito ang tinatawag po nating dekalidad na buhay, or the quality of life, which is a separate life for God's glory and indeed for our benefit. Amen? Amen po ba, mga kapatid? So sana natitake po natin sa ating buhay, ang katotohanan ito na ang buhay na nais ng Panginoon sa atin ay hindi na kagaya dati. So what sense kung sinasabi po natin na tayo ho ay nakakilala sa Panginoon, pero yung ating mga practices, yung ating mga kaugalian, yung ating bibig, ay katulad pa rin nung dati. Wala pa rin pong pagbabago. Wala pa rin improvement sa buhay po natin. Samantalang ang sabi po ng Bible is quality of life. So nasa atin ang buhay na walang hanggan, and the foretaste of that eternal life is yung pamumuhay po natin ngayon na kung saan ay iba. With a different perspective, with a different, yung ating tinatahak sa ngayon. Hindi na yung kagaya ng gusto mo natin before. So, in the text that we read earlier, so this is Hebrews chapter 12, verse 14, makikita po natin yung mahalagang actions or the necessary actions to be taken for our pursuit of holiness. So, how to pursue a sanctified life. Sapagkat sinabi po dito, so the writer of Hebrews says, in verse 14, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. So, ito po ay in-address sa mga iniligtas ng Panginoon. So, ito po yung mga tunay na mananampalataya, Jewish Christians. So, sila ho ay dumaranas ng discipline. Sapagkat sila ho ay tunay na anak. At bilang tunay na anak, so meron silang dapat gawin at meron silang dapat ipagpatuloy sa buhay. So meron po tayong tatlong katotohanan po makikita dito po sa talatang ito at binigyan po natin ito ng acronym na MOA. MOA. Yan. Naiinig natin gumawa, Pagbababa ka, halimbawa, punta ka ng Buendia, So bababa ka, maririnig mo agad yung mga barkad mo doon, MOA. Yan. So alam na po natin ang ibig sabihin. And also, so yung tinatawag nating Memorandum of Agreement, So yun po yung acronym po natin. But here, makikita ho natin the letter M in our first point or as our first point is the manner for a sanctified life. So let's read again verse 14. Sabi dyan, strive for peace
with everyone. So, ang focus po muna natin sa first point natin is yung salitang strive. So, sa ibang translation po, ang mababasa po natin is the word pursue. Yan. So, titingnan po natin kung ano bang ibig sabihin ng salitang strive or yung salitang pursue. So, sa Greek word po, so that is the manner. Kaya nga po, the manner. So, from the Greek word dioko, it has the idea of chasing after or pursuing after with all haste. So kapag sinabi po nating strive sa salitang Griego, ito yung meron kang hinahabol. Meron kang hinahabol at hindi ka titigil hanggat hindi mo ito nakukuha. So yun po yung idea ng salitang strive. It is like a hunter pursuing a catch. Siguro lahat naman tayo naka-experience nung game na yung parang treasure hunting. Kasi tanda ko nung young people kami. So may mga game na gano'n, yung treasure hunting na parang may hahanapin ka sa, let's say, nandun ka sa dagat, doon sa resort, tapos may mga kung ano-anong mga bagay na nakaipit sa dahon, sa ilalim ng upuan. Pero matyaga mo siyang hahanapin, wala kang idea kung saan dito nakatago, but you keep on, sabi nga, striving para mahanap mo ito. Makikipag-unahan ka para mahanap mo yung treasure na tinatawag. Diba? So, ganun po yung idea ng salitang strive. Kagaya ka ng isang mangangaso na kung saan hindi ka titigil sa pangangaso hanggat wala kang huli. Hanggat wala kang daladalang, prey. O di kaya ay hayop na target mong mahuli. So, yun po yung salitang dioko or strive. In the negative sense, it is used to indicate a person who persecutes or harasses someone. Yung salitang persecute po actually is also the word dioko. And that is in a negative sense. So, pag sinabi po kasi persecution or persecute, yung bang binubuntutan ka. Binubuntutan ka nitong mga taong ito na hindi titigil hanggat hindi ka nasasaktan o hindi ka nagiging emosyonal sa iyong sarili. Okay? Yun po yung word na persecution and galing din po siya sa salitang dioko. So yung bang ikaw ay pilit hinaharas ng mga taong gusto kang saktan. So yung idea na ginagawa nila is also from the word dioko. But here in the context, it is in the positive sense. So, positive po ang gamit. Kasi ang sinasabi po ditong dapat i-pursue or strive ng isang Kristiyano is kapayapaan at kabanalan. So, for peace and for the holiness. Okay? Kaya, for our subpoints, only genuine Christians can strive for a God-pleasing life. So, hindi po ito mangyayari sa isang hindi mananampalataya. Mangyayari lang ito sa isang tunay na ligtas. Posible lang na makapamuhay ng pamumuhay na nakalulugod sa Diyos sa mga mananampalataya. Sa mga tunay na Kristiyano. Kaya unbelievers cannot pursue it unless they believe in Christ and indwelt by the Holy Spirit. Hanggat wala si Kristo sa kanilang puso, walang Santong Espiritu sa kanilang buhay, imposibleng sila ay makapamuhay ng tinatawag po nating sanctified life. And only mature Christians can enjoy the benefits of a sanctified life. Ito ang isang malungkot na katotohanan. Hindi lahat ng Kristiyano na-enjoy nila yung kanilang buhay Kristiyano. Sapagkat hindi sila lahat spiritual. Meron pong iba, yung tinatawag po nating carnal Christians. So, ano pong expectation natin sa isang carnal Christian na siya ay nag-i-enjoy sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano? Diba? Kaya yung pleasure natin sa buhay Kristiyano ay matatamo lang natin kung tayo ay mag-i-strive para rito, mga kapatid. Kung tayo ay, kumbaga, let's say, we seek after these things. We keep on doing these things para tayo ay magkaroon ng sanctified life. Okay? Kaya,
Only mature Christians can enjoy the benefits of a sanctified life. Kagaya po nung aking napag-aralan po sa Masteral, yung topic po namin nung Monday, ang topic po is about the Holy Spirit. Doon po sa practical subject po namin. This is the question, what is the Holy Spirit to you? Ano ba ang Santong Espiritu sa iyo? How can you explain to me the Holy Spirit? How can you define to me the Holy Spirit? So, most Christians, ang magiging sagot nila ay, ang Holy Spirit ay Diyos. Ang Holy Spirit ay third person of the Trinity. Ang Holy Spirit ay makapangyarihan. Kasi nasa creation siya. Genesis 1:2. Diba? Siya ay nagko-convict sa ating kasalanan. Siya ang pledge, sabi doon sa Ephesians, of our inheritance. So, siya yung intercessor natin, Romans 8. Sabi doon sa groanings, too deep for words. So, we know that, Pero, ang na-miss po natin doon sa tanong, experientially speaking, ano ba sa atin ang Santong Espiritu? Kumbaga, in our experience, in our spiritual living, sino ba ang Santong Espiritu sa atin? Kaya, hindi lang po sapat na alam lang natin ang Santong Espiritu theologically. We must know Him experientially. And that's the key to maturity. Para ma-enjoy po natin yung buhay na meron tayo sa Panginoon. Nasa atin ang Santong Espiritu and nandoon yung yielding natin sa Santong Espiritu. Hindi lang po tayo nag-enjoy na, nasa akin ang Santong Espiritu. Amen. Pero pagka in-strike na tayo ng ating pagkatao, ng ating kasalanan, nag-resist naman tayo sa Santong Espiritu. Hindi ba? Kapag napangungunahan tayo ng ating kahinaan, so nag-grieve yung Santong Espiritu. Kaya, we must know Him experientially. And the Holy Spirit is a divine person of dynamic power who wants us to be your daily partner. Hindi lang po ang nais ng Holy Spirit sa atin. So, nag-indwell siya sa atin. Ang nais ng Holy Spirit sa atin, maging partner po natin siya sa ating buhay Kristiyano para maging posible yung ating maturity na ating hinihiling sa Diyos. Kaya, strive, mga kapatid, pursue, follow. Ito po yung sinasabi dito. Okay? Hindi yung basta lang tayo umupo, nakikinig, nagme-memorize. Pero ayaw natin yung prompting. Ayaw natin yung prompting ng Holy Spirit sa atin. Okay? Kaya, this is the manner for a sanctified life. Let us strive. Let us pursue. Mga kapatid, hindi ho tayo pwedeng idle sa ating pamumuhay Kristiyano. Wala lang. Nakaupo lang tayo, uma-attend lang tayo. But in our personal spiritual life, wala ho tayong tugon sa sinasabi ho sa atin ng banal na Espiritu. O sa pamamagitan ng Biblia, wala ho tayong tugon. Lipas lang. Lipad lang. That's why He is a divine person of dynamic power who wants us to be your daily partner. Ang nais ho ng Panginoon sa atin, na Holy Spirit, siya ay maging partner po natin sa araw-araw. Para tayo ho ay lumago and at the same time, we can enjoy the benefits of a sanctified life. Amen po ba? So, ang sabi po dito sa 2 Corinthians 13:14. So, ito po ay parang benediction. Benediction actually. So, sabi po dito, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So, binanggit po yung salitang fellowship with the Holy Spirit. So, we know the word fellowship, koinonia, also means communion and partnership. Hindi ho tayo magtatagumpay sa ating pamumuhay Kristiyano pag tayo mag-isa lang.
Para bang tinitake over na natin lahat. Ano po? Kumbaga, kinakaangan na po natin lahat. Hindi ho tayo magtatagumpay. Sino ba nagligtas sa atin? Sino bang naging daan para tayo ho ay maging victorious sa buhay na ito bilang Kristiyano? Hindi naman tayo eh. Kundi ang Diyos. Ang Santong Espiritu. Hindi ba? Kaya, the manner for a sanctified life here is to strive. Let us strive. Okay? Without the practice of striving or pursuing in our Christian life, we cannot appreciate and enjoy the life that we have in Christ. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos, Panginoon, hindi naman ako masaya eh. Nasa ministry or nasa pamumuhay ako ng isang Kristiyano, hindi naman ako masaya. Hindi yung Diyos yung may problema. May pagkukulang ho tayo. Hindi natin na-enjoy. Kasi binigyan na ng Panginoon lahat sa atin. Hindi po ba? He had given to us all spiritual blessings. And yet, you still feel, sabi nga, you feel there's something kulang pa rin sa iyo. Hindi ka pa rin masaya sa iyong buhay Kristiyano. The reason why you cannot appreciate and enjoy it because there's something, kumbaga, inadequate, ano po, sa atin. Baka kulang pa yung ating striving para sa buhay na ito. Yung pursuit of holiness and righteousness. Baka hindi ho ganun kumbaga katindi yung ating pursuit. Ano po? Kaya, this is the manner. Let us pursue and let us strive. Okay? And then we have our number 2, second point po natin. Sa verse 14, muli po nating balikan. So let us strive for peace with everyone and for the holiness. So that is the second point. And the objects. So we have the manner, letter M, and then letter O, the objects. The objects necessary for a sanctified life. So ano yung dapat i-pursue natin in this sanctified life? So we have peace and we have holiness or sanctification. So, tingnan po natin. Ano po sabi? For peace with everyone. Sa kapayapaan. Hindi ho tayo tinawag ng Panginoon para tayo po ay maghasik ng gulo, maghasik ng sakit, kundi ng kapayapaan at kagalingan sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. This call is for a sanctified life, but what are the necessary things to run after? Ano yung objects na binanggit po dito that we need to run after, we need to follow, we need to pursue? So first, we must run after peace. That is the pursuit of peacemaking. Masasabi natin na tayo ho ay may sanctified life if we pursue peace in our lives. Hindi tayo ang nagpapasimula ng gulo sa ating tahanan. Hindi po tayo nagpapasimula ng gulo sa ating komunidad. Kundi tayo ho ay naghahatid ng kapayapaan sa pamamagitan ng mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita ay kapayapaan. Okay? In Matthew chapter 5 verse 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Mapalad ang mga tinatawag na peacemakers o tagapagpamayapa. Sa bahay pa lang, matetest na agad tayo kung tayo ay peacemaker or troublemaker. If we lose our temper, bagsak na tayo sa test. Actually, kanina, pinaprepare ko po yung message na ito, na-test agad ako eh. Yung outline ko, nabura ng aking anak. Ano po? So, failed agad. Diba? But here, the Bible says, Blessed are the peacemakers. How can you be identified as God's child? If you are, sabi nga, kung kilala ka bilang troublemaker instead of a peacemaker.
Sa halip na ikaw ang pamayapa, ikaw pa ang nagpapalala, di ba? Ng sitwasyon. Ikaw pa ang nagpapalala ng ng atmosphere sa bahay, sa trabaho, di ba? Kaya here makikita natin ang kahalagahan po ng pursuit of peacemaking. Tayo ho ba ay nagsusumikap na panatilihin ang kapayapaan sa ating buhay, mga kapatid? Ha? Pinapanalangin po ba natin sa Diyos, Panginoon, sana hindi ako maging cause ng gulo sa aming tahanan. Panginoon, sana maging peacemaker ako sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa church. Ano po? We are called to be peacemakers. Kaya nga, we are united in Christ. Tayo ay nagkakaisa sa Panginoon. Pursuing peace with everyone requires proper response to God's discipline. So, kinakailangan ho, yung tinatawag nating proper response to God's discipline. Kasi dito po sa context, so binanggit po dito yung disiplina ng Diyos. Mapalad kayo kasi kung kayo'y tumatanggap ng pagpapalo o pagtutuwid, nangangahulugan lang na kayo ay tunay na anak ng Diyos. Pero kung hindi, isa lang po ang ibig sabihin, hindi kayo anak ng Diyos. Kaya, it requires proper response to God's discipline. You must be appreciative. You must be thankful. Panginoon, salamat po sa inyong pong pagpapalo. Hindi yung galit na galit ka sa pagpapalong ginagawa sa iyo ng Panginoon. Apektuhan na ang iyong relasyon sa pamilya. Naapektuhan na ang iyong testimony. Kaya, it requires proper response to God's discipline. The fact na pinapalo ka ng Panginoon, walang masamang salitang lalabas sa iyo na mapapakinggan ng iyong kapwa. And also, it requires dependence in the power of the Holy Spirit. Kinakailangan lagi tayong nakahilig sa Santong Espiritu. Hindi yung gumagalaw tayo ng independent sa kalooban niya. And fixing our eyes to the example of Christ. Lagi tayong nakatuon sa halimbawa ng Panginoong Jesus. Throughout His ministry, nakita ho natin, hindi ho nagpasimula ng gulo. Ang ministry ho ng Panginoon. Pinagkalipumpunan ho siya ng mga tao sapagkat nakilala ho siya, bilang dakila. Dakila ho siya pagdating sa kanyang ministry bilang isang servant. Kung paano siya nagpagaling, kung paano ho siya nangaral, nakita ho natin, hindi ho ito naging cause of trouble but of peace, kapayapaan. Kaya, mga kapatid, we must run after peace. Kagaya po na sinabi sa talata, pursue or strive for peace with everyone, with no exception. Believers and unbelievers. We must be a peacemaker. Amen? May kapayapaan nga, Sabi nga, kapayapaan nga. Ito nga ang kalooban ng Panginoon. Colossians 3:15, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. The peace of Christ, sabi nga, let it rule in your hearts. Ito ang mamuno sa atin. Ito ang manguna sa ating mga puso. Ang kapayapaan ni Kristo. Upang mapanatili po natin ang kaayusan at ang pagkakaisa. Concerning our relationships to other people, both Christians and non-Christians, is the peace of Christ the one who rules in our hearts. Kapayapaan ba ang namumuno sa atin? Sa relasyon ho natin sa ating kapwa mananampalataya o sa hindi mananampalataya. Kaya, ito po,
makikita ho natin, ang kahalagahan na tinatawag po nating pursuit of peacemaking. And, second, we must run after purity. Because sa verse 14 pa rin, sabi po diyan, strive for peace with everyone and for the holiness or sanctification. So, that is purity. Okay? That is the pursuit of holiness. Sapagkat ang context, mga kapatid, ang tinutukoy po dito is it has to do with getting rid from spiritual sins or sexual sins rather. Okay? And other indecent ways associated with the flesh. In verse 15, makikita po natin, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. That no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal. For you know that afterward, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no chance to repent, though he sought it with tears. So, ang inihalimbawa ho dito ay si Esau, na kung saan ay pinagbili niya ang kanyang birthright sa isang single meal lamang. Di ba? Lentil soup. Yun lang ang naging cost ng kanyang birthright. Na, kumbaga, ang lesson po doon, mas pinili ni Esau yung temporal kumpara doon sa eternal. Ano po? So, yun po yung makikita natin. Kaya, the necessity for the pursuit of purity. Ano po? And purity of life must be run after. So, hindi lang po kapayapaan, kundi ang kadalisayan ng ating pamumuhay. That we must live, or we should live away from these sexual sins. 1 Thessalonians 4:7, God has not called us for impurity, but in holiness. Hindi ho tayo tinawag ng Panginoon para maging immoral pa rin sa ating pamumuhay, kundi tayo ho ay tinawag ng Diyos para sa kabanalan. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Sana'y malakas naman ho ang amen natin. Ano po? Kasi ito ho ang privilege mo natin bilang Kristiyano. Hindi ho tayo, sabi nga, ordinaryo. Kagaya ho ng iba, ano po? Meron ho tayong pamumuhay na nais ng Panginoon, and we are privileged na makapamuhay ng buhay na ito. Kasi nasa atin ang Santong Espiritu. Di ba? Nasa atin ho ang Santong Espiritu eh. Okay? That's why the growth is possible. Our prayer na tayo ay lumago sa ating pananampalataya ay magiging posible. Sapagkat nandun tayo ho ay ligtas. At nasa atin ang banal na Espiritu. We can run after these things. We can run after peace and holiness because we are saved. Okay? Kaya pursuing a sanctified life requires yielding of ourselves to the Holy Spirit in counteracting sin and conformity to Christ. So again, ang pagpupursu natin, ang tinatawag nating sanctified life, it requires yielding of ourselves. Submission. Pagpapasakop po natin sa kalooban at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa tinatawag po nating counteracting sin. So kapag sinabi po nating counteracting sin, alam niyo po yung idea po ng counteracting. Let's say we have the two laws na nag-exist po dito sa ating mundo. So we have the law of gravity. So ano po ang law of gravity? Saan po siya responsible? Lahat ng bagay na meron sa mundo, hinihila niya pababa. Hindi ba? But how about sa isang eroplano na kaya niyang i-defy yung law of gravity? Paano yun? Kasi meron pang isang law at yung tinatawag nating law of aerodynamics. Kaya ang eroplano, habang siya'y nasa himpapawid, hindi siya bumabagsak. Kasi umaayon siya doon sa law of aerodynamics.
Pero pag pinatay ang makina ng eroplano, habang nasa himpapawid, ano pong mangyayari? Ibabagsak siya noong law of gravity. Okay? So, dalawang law yan. Yan din po ang sitwasyon po natin. Nandun pa rin tayo sa law. Sabi nga, may dalawang batas po eh. Merong law of sin and death. Sabi nga, may batas ng kasalanan. Yung ating laman. But meron tayong law of the spirit. Okay? And kung tayo ho ay aayon doon sa law of the spirit, we can counteract with the law of sin. Nasa laman pa rin ho tayo, but we can, sabi nga, we can pass over. We can counteract. Kapag tayo ho ay magpapasakop sa banal na espiritu. This is very important. Ano po? In counteracting sin and conformity to our Lord Jesus Christ. So wala tayong titinang halimbawa pa rin, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya ulitin po natin. So these are the points, first 2 points. Ano po? In pursuing a sanctified life, we have the manner, and that is to strive. And the objects necessary for this sanctified life, we have peace and holiness. Let us, sabi dito, we must run after peace and we must run after purity. Yan po ang sinabi ng salita ng Panginoon na dapat nating ipagpatuloy upang makapamuhay po tayo victoriously sa tinatawag po nating quality of life o buhay na meron po tayo ngayong tayo ay ligtas na. Okay? And next Wednesday, ang atin pong namang makikita o matutunghayan po is the third heading, and that is the aim in our sanctified life. Because the last part of verse 14 says, without which no one will see the Lord. So without holiness, without sanctification, hindi natin makikita ang Panginoon. Yan po sabi ng Bible. That's why this is very important. Ano po? Vitally important. Yung tinatawag po nating pamumuhay na sanctified or set apart. At yan ang kalooban po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin how to live with a sanctified life. Paano kami mamuhay at ano po ang amin dapat gawin. Salamat po Diyos sa iyong pong kapahayagan ito. Patuloy ka namin tinataas sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.